information. Bakit po siya mahalaga? Dahil pinapakita po nito na ikaw ay responsible, respectful, interested sa position, and marunong sa professional etiquette. Okay? For example, gusto niyo pong mag-sorry, okay? Dahil kayo po ay na-late o hindi ka makaka-attend doon sa interview. Okay? So, pwede niyo ilagay doon, Dear Ma'am, I sincerely apologize for missing the scheduled interview due to an emergency. So after nun, pwede po kayo magtanong sa kanila if pwede po kayo magpa-reschedule for your interview. So ang interview letters po ay nakakatulong para mapanatili po ang good impression nyo bilang isang applicant. Okay po? Next is si job offer letters or job search and networking letters. So si job offer letters ay sulat na may kinalaman sa pag-offer ng trabaho or pag-respond sa job offer. So pwede po itong manggaling sa employer or response ng applicant. So ang purpose po nito ay tanggapin ang offer, tanggihan ng offer, mag-counter offer, and humingi ng clarification. Okay po? O for example, gusto niyo po makipag-negotiate sa salary na in-offer nila. Okay? That is counter offer. So bakit po mahalaga si job offer letters? Dahil ito po yung formal documentation ng employment decision. Okay po? And next is si job search and networking letters. So ito po ay mga letter na ginagamit habang naghahanap ka po ng trabaho or nagbi-build ka ng professional connections. Purpose po nito is humingi ng job leads. Okay, magpakilala sa mga professionals. Humingi ng referral, mag-inquire tungkol sa mga open position sa isang company and mag-send ng cover letter. So ano naman po si networking? So ito po ay ang pakikipag-connect nyo sa ibang tao para po sa opportunities, advice, and referrals. Okay po? So for example, may kilala po kayo nagtatrabaho sa isang company. Tapos gusto nyo po magtanong sa kanila kung may open position ba. Okay, so pwede nyo silang senda ng job search and networking letters. So ibig sabihin, hindi po lahat ng letters class ay direct application agad. Minsan ginagamit din po ang letter para mag-build ng opportunities. Recommendation, referral, and thank you letters. May good character and may kakayahan na magtrabaho. So sino po ang pwedeng gumawa nito? Pwede po manggaling ito sa inyong teacher, sa inyong supervisor, sa inyong boss. And ginagamit po ito para sa trabaho. Okay, trabaho, scholarship, college admission, promotion, and internship. Next is the resignation and retirement letter. So resignation letter, ito naman po ay isang letter na ginagamit kapag po aalis ka sa iyong trabaho. And si retirement letter naman, kapag magre-retire ka na sa iyong trabaho. So usually 60 and up, okay, yung retirement. So pinaka-purpose po nito ni resignation and retirement letter is ipaalam po na kayo po ay aalis. Okay, magbibigay po kayo ng last working day, magpasalamat po sa company, and mag-end ng employment ng maayos. So bakit po mahalaga na kayo po ay magbigay ng resignation or retirement letter? Dahil po kahit aalis ka doon sa company, dapat po professional pa rin yung pag-alis mo, no, doon sa kumpanya na yun. And lastly is the thank you, appreciation, and congratulation letters. So ito naman po ay letters na nagpapakita ng, syempre, pasasalamat, okay, pag-appreciate or appreciation and pagbati. Okay, purpose ito. For example, may tumulong sa inyo. Pwede po kayo magbigay ng thank you letter. Okay, o kaya na-appreciate nyo yung kaibigan nyo, yung magulang nyo, yung katrabaho nyo, yung teacher nyo. Okay, pwede kayo magbigay ng appreciation letter. Kaya naman, yung katrabaho nyo ay na-promote. Pwede naman kayo magbigay ng congratulation letter. Okay, so that is thank you, appreciation, and congratulation letters. So, ibig sabihin, class, hindi po lahat ng professional letters ay puro about lang sa work. Okay, may mga letters din po na para sa good relationships and respect. Okay? So that ends our module 6. So we have 10 kinds of letters. Structured plan na nagsisilbing guide sa mga activities na gagawin nyo sa inyong travel. So, hindi lang po ito simpleng listahan. Okay, ito po ay may flow, sequence, and may purpose. So, bakit po mahalaga ang itinerary kapag po kayo ay nagta-travel? Para po hindi kayo maligaw or malito sa lugar na pupuntahan nyo. And also, para po ma-maximize nyo yung time na nandun po kayo sa lugar na pupuntahan nyo po.
And para rin po maiwasan yung gastos na hindi naman po planado or hindi naman po kailangan. And syempre, para po organize yung buong trip or yung buong travel nyo. Okay, for example, meron po kayong Boracay trip, Boracay trip with your friends. Okay, tapos hindi kayo nagawa ng itinerary. Sabi nyo na lang is, okay na yan, bahala na. Mag-ikot-ikot na lang tayo doon. Okay, so hindi na kayo gumawa ng itinerary before kayo magpunta ng Boracay. So possible po na maubos yung oras nyo kakaisip kung saan kayo pumunta or kung saan kayo pupunta. O kaya naman mamimiss nyo yung mga magagandang spots and mas mapagastos kayo ng hindi naman kinakailangan. Okay, kaya po mahalaga sa itinerary, no? Para po organize and planado po ng maayos yung magiging travel nyo sa isang lugar. Okay? So let's proceed with the first skeletal itinerary. So ito po ay propose and preliminary schedule of activities. So meaning ito po yung pinaka-foundation ng itinerary. So general lang po siya, walang oras, walang exact details, but it is flexible. Ibig sabihin, madali po siyang baguhin. Short and simple po siya. Okay, for example po ng skeletal itinerary. Okay, so bukod sa Boracay, meron din kayong trip to Tagaytay with your friends. So 3 days kayo doon, nag-book kayo ng accommodation. Okay, ng Airbnb. Okay, mag-staycation kayo. So sa day 1, ang nakalagay lang sa itinerary nyo is travel and sightseeing. Okay? And then sa day 2 nyo is food trip and relax. Okay? Mag-relax lang kayo dun sa pinag-staycationan nyo. And then day 3 is check out tapos uuwi na kayo. Okay? So wala pang oras, wala pang lugar kung saan kayo kakain, wala pang lugar kung saan kayo exact na pupunta. Sa example po, yan. So makikita natin dito na para lang siyang narrative outline si skeletal itinerary. So may flow pero kulang po siya sa details, kulang po siya sa specifics. Okay, may destinations, may activities, pero walang time schedule and walang exact bookings. Okay? Next, the second itinerary. Si technical itinerary, it specifies the details like the scheduled transportation, arrival and departure schedules, duration of sightseeing, land travel time, and type of accommodation. So ito na po yung parang final and complete version ni skeletal itinerary, si technical. So lahat po ng kailangan nyong malaman ay nandito na. The exact time, the transportation details, the duration, accommodation, and the activities. Okay? So bakit po mas okay siyang gamitin compared kay skeletal? Kasi po maiiwasan natin yung confusion and mas synchronize po lahat ng activities nyo. Okay, and para rin po maiwasan yung delay. Example, ipalawakin natin yung example natin kay skeletal kanina. Yung pupunta kayong Tagaytay. For example, kayo po ay taga Manila. Okay na mga kaibigan nyo, taga Manila kayo. So 6 a.m. alis nyo from Manila. So that is day 1. 6 a.m. biyahe na kayo pa Tagaytay. Tapos yung ETA nyo or yung exact time arrival nyo sa Tagaytay is 8 a.m. Okay, 8 a.m. and then 8:30 a.m. breakfast po kayo sa isang restaurant. And then 10 a.m. you will visit Sky Ranch. And then 12 noon is for lunch. And then 2 p.m. is check-in na kayo sa hotel na pagstayan nyo. Okay, very specific, hindi nyo po kailangan hulaan. Tulad po nitong example. So, papansin natin dyan, no, si technical itinerary para siyang blueprint ng inyong trip. Ito po yung sinusunod nyo during the execution. So, mas organized ang schedule, mas time efficient, mas professional siya tignan, and madaling sundan ng mga kasama nyo. Okay po?
Next, the third one. The last itinerary is descriptive itinerary. It provides a narrative of the planned activities and destinations visited. So ito naman po ay creative and persuasive version ni technical itinerary. Okay, ang main purpose po nito ni descriptive itinerary is magbenta po ng experience. So, hindi lang siya schedule ng inyong travel. Okay? So, may emotions, may imagery na po kayo makikita. Okay? Para na siyang storytelling and mas nakaka-engganyo na siya. Okay? So, nandyan sa ating PowerPoint is example ng isang descriptive itinerary. Another example, sa technical itinerary, ang makikita lang natin doon, di ba, is visit beach at 3 p.m. So, yun lang yung makikita natin. Pero sa descriptive itinerary, minsan may mga ano pa yan eh, explanation. Like, meron pa siyang panghihikayat. Okay, like for example, experience the breathtaking sunset habang naglalakad sa white sand beach at mararamdaman mo ang relaxing sea breeze. 'Di ba mas siyang tingnan? Like na-imagine niyo yung sarili niyo na kayo ay nasa dagat, nanonood ng sunset. Okay? So, para na kayong nag-storytelling. Okay? So, yung nasa PowerPoint, para siyang sample, actual sample ng isang travel brochure or tour package description. Mas detailed po yung activities, may descriptions ng experience, and may highlights ng mga pwede pong makita sa lugar na yon. Okay, bakit po mas effective siyang gamitin kaysa sa dalawang nauna? Kasi mas nakaka-excite po siyang basahin and nakikita po ng mga reader kung ano po yung pwede nilang maranasan or kung ano po yung mararanasan nila kapag pumunta sila sa lugar na yun. And nakakatulong po ito for decision making ng mga tourists. Okay? Okay, that ends our Module 7. Question po kay